Nagpapatuloy ang Disbursement Acceleration Program, a PTV Special Forum. Nung bago tayo mag-commercial, Mark, tinanong mo, ano dapat gawin para hindi umani ng ganito karaming alingas-ngas, lalo na sa sa Facebook and sa iba pang mga social networking sites. Ito si Mr. K ay merong isang blog and you have named suggestions for the President para maging mas maayos itong DAP. Ano yung mga panukala? Yung aking blog na sinulat itong linggo lang, actually tungkol ito sa mga tatlong bagay na tingin ko dapat paggamitan ng DAP. Unang-una, sabi ko sana kung ma-declare na legal nga itong DAP ng ating Korte Suprema, sana ito ay magamit sa pagpapaayos at pagpapaganda pa ng ating tinatawag na mass transportation system. Sana mas magkakaroon tayo ng mga tren, halimbawa, na makakapagdala sa atin mula Laguna hanggang Pampanga ng less than 1 hour, di ba? Pag nagawa natin yun, ang ganda ng economic growth, di ba? Pangalawa, sana magamit din ang pera ng ating pamahalaan para rin na matulungan ang ating mga magsasaka. Alam niyo po, ang dami-daming mga kalamidad na dumaan sa atin. At marami pong mga magsasaka ngayon ang naghihirap dahil ang dami sa kanilang mga ani. So, kailangan na naman nilang mangutang muli para magtanim. So, ang aking panukala ay sana magkaroon siguro at pag-isipan mabuti ng pamahalaan na mag-set up halimbawa ng isang parang tinatawag nating micro-insurance program. Kung saan, kung tuwing may nasisirang mga tanim, may mga kalamidad na nangyayari, kaagad-agad pwede natutulungan na itong programang ito na magkaroon muli ng puhunan ang ating mga magsasaka. At panghuli, yaman na rin pinag-uusapan ng ating pamahalaan ng universal health coverage. Mangyayari lamang ito hindi sa pagmimigay lamang ng PhilHealth cards, kung hindi sa pagbibigay rin ng pansin at sa pag-i-improve ng mga health center at paggagawa ng panibagong mga health center sa iba't ibang mga lugar sa ating bayan. So maraming pwedeng paggamitan nitong tinatawag nating DAP o kung ano mang pangalan niya. Basta ang mahalaga nga, lagi kong binabanggit, gamitin sa tama ang pondo ng pamahalaan. At sa tingin ko naman, pag ito ay ginamit sa tama, hindi naman maiinis o magagalit ang taong bayan. Ang DAP, Cathy, na pag-usapan kanina ay galing sa savings. Pero yung savings, pwede siyang galing sa palpak na paggastos kaya marami kang savings o talagang maayos ka kaya marami kang savings. Gusto ko itanong kay Attorney JJ, ito bang savings natin na generate natin dahil matipid yung paggastos na dekalidad pa rin o talagang mabagal lang paggastos at kaya hindi nagastos? Una noong 2010 and 2011, nagkaroon ng pagbagal sa paggastos. Now, hindi natin sinasabing dito lang nanggaling yung pondo para sa DAP. Tandaan natin na may tinatawag tayong unfunded o unprogrammed funds. Yung unprogrammed funds, yan yung kagaya ng sinasabi ni Attorney Moses kanina, no, na napoprogram mo na yan kung ano-ano yung mga gagastusin mo for the year. But remember, hindi natin mapipigilan yung mga bagay na hindi natin inaasahan. Ano-ano ito? Pagka ang revenue collection ay nagkaroon ng nag-overreach ka sa iyong mga nasingil. So, may savings ka doon. Kapag ka yung revenue collections mo na-exceed niya yung dapat mong i-collect. Let's say isang araw na lang, nagising yung mga tao, ay magbabayad na ako ng tamang tax. Sabihin natin sa isang buong city mga lang. Abogado yun, mga abogado. Tsaka doktor. Tsaka doktor. Hindi abogado lang. Hindi. Pero yun yung sinasabi natin, there are revenue collections na hindi natin pwedeng baliwalain. So, any government who has excess collections, they have to allot this for some other funds and use it for the unprogrammed expenses. Attorney JJ, hindi ba pwedeng sa 2012 na lang GAA ilagay itong savings na ito? Alright. May mga savings, kagaya, yan yung ordinaryong savings na nasisave ng bawat ahensya. Binabalik talaga yan sa general budget o pondo natin. Ang sinasabi natin ngayon is, kahit na naibalik mo yon, may mga expenditures pa rin na kailangan mong paglaanan nitong stimulus package na ito. Let's give an example. Kalye. Dati galit na galit ako na yung mga kalye nakakakos ng traffic dahil paulit-ulit na lang o hinuhukay na naman ng DPWH. Until nung matraffic ako, nakita ko kung bakit. Mas makapal ngayon yung semento na nilalagay. So, ino-augment yung dating hinukay
na nakita ko hukay lang nito, ba't hinukay na naman? Yung pala, tinatama lang yung sukat para din siguro sa atin. We're in for a big one, so siguro preparasyon na rin. With regard to revenue collection, I suppose mas maigting ngayon yung pag-collect ng revenue. So, meron na namang pondo na ganyan. So, sa akin hanggat mayroon kang masusing koleksyon, hanggat mayroong katipirang nangyayari, hindi mo maaalis yung DAP o anumang tawag mo dito. Bernie Regalado, kanina sabi mo gusto mong maintindihan itong DAP at PDAP. Ano? Itong PDAP malinaw, discretion na ibinibigay natin sa legislators, congressmen man o senador. Itong DAP, nakikita natin ngayon na merong malawak na diskresyon ang Pangulo. Sa tingin mo, okay lang ba na may diskresyon ng Pangulo pero tatanggalin natin yung diskresyon ng legislators? Para sa akin, ayos lang yun. Kasi basta gaya ng sinabi ni Mr. K, agree with Mr. K na basta naman nagagastos ng tama at nagiging transparent naman yung paggastos ng ating Pangulo at ng ating pamahalaan doon sa DAP na yun, siguro ayos lang yun kasi nakikita naman din natin yung resulta na pinagagastusan at yung mga kung saan ginagamit yung pondong iyon. So para sa akin, ayos lang. Ayos na ayos. Tanungin natin si Gio kung ayos na ayos ba para sa kanya. Hindi, tanong ko lang kay Attorney JJ ukol dun sa konsepto ulit ng savings. Ano? Kasi nga sabi natin, no, na-establish natin na may two main sources ang DAP. Una, ang savings ng gobyerno. Pangalawa, yung sources of financing na nakukuha natin. Pero klaro yung pangalawa. Yung una, Attorney JJ, ano ba yung basihan kung bakit nagkakaroon ng savings ang isang ahensya? Nagkakaroon ng savings ang isang ahensya sa maraming dahilan. Una, nakakita sila ng mas mababang presyo sa mga usual nilang gastusin o yung fixed cost. Remember, the fixed cost would cover yung mga overhead expenses ng isang ahensya, sweldo ng mga empleyado. Nitong pagpasok ng 2010, tanda natin, nagkaroon na maraming savings, lalo na sa mga sweldo ng empleyado kasi nagkaroon na ng regulatory body na magmo-monitor kung ano ba yung mga ahensya na pwede lang bigyan ng bonuses, allowances. At nagkaroon ng ceiling ngayon, standardization na tunay sa mga salaries. So dahil dito, nagkaroon na napakaraming savings. So, yun yung explanation kung bakit nagkaroon ng maraming savings doon sa unang parte. Yung unprogrammed funds, nagkaroon naman tayo ng collection ng revenues over and above the expected collection na usual nating nare-receive nung mga nakaraang taon din. Pero hindi ba, Attorney, na meron konsepto may bagong polisiya nitong 2010 sinimulan sa budget execution phase na zero-based budgeting mula sa bawat ahensya. Meaning to say, dapat ang isang ahensya para makuha niya yung parehong amount o mas malaking amount the following year ay dapat naubos ang kanyang budget. So paano pa kaya magkakaroon ng halaga na save ang buong executive department on this aspect? As I've said nga, kasi nagkaroon ng mas masusing regulation doon sa paggasta nila. So yung zero budget na yon, sinisiguro magmula noong 2010. Noong 2010 naman nagsimula yan, hindi lang dahil doon sa zero budget expenditure na sinasabi, no? Doon pa lang siya nagsimula. So definitely may savings na nakuha from 2010 na until 2011. Tapos doon nga napansin na, bumabagal naman yung spending natin. Nakatipid tayo na malaki dito. Pagdating na susunod na taon, bumagal yung spending natin, kaya kailangan mag-augment ka ngayon o mag-adopt ka ng stimulus package para medyo umandar yung ekonomiya kasi parang medyo nasobrahan tayo ng pagtitipid naman nun o pag-save. Si Gio, Cathy, nakausap niya si Secretary Abad. At ang interesting interesado ako itanong kay Si Gio ang tanungin natin. Gio. Anong sabi ni Secretary? Gaano kalaki yung napunta dun sa Senado at gaano yung napunta direkto sa line agencies? Nakabase yan, depende. No? Yun nga, sa konsepto ng zero-based budgeting, sabi ni Secretary Abad, ay dapat within the year maubos ito. Kundi mafo-forfeit ng ahensya yung kanyang budget. So halimbawa, Attorney Mark, ikaw, commissioner ka ng National Youth Commission dati, ang budget nyo ay 80 million lamang. Kung naubos ito... Parang minamaliit mo naman yung 80 million. Hindi, babalik. Pero yun yung huli natin 13 interview. years Pero ago. tukutin mo na sinasabi niya kung ano ang savings. Sabi nila, savings meaning the project was completed and yet the appropriation was not exhausted. There are no savings if the project was merely deferred. So kung dinefer mo, hindi savings yon. Okay, last question of the day bago ko balik sa inyo. Aaron Barsana, para sa yung tanong.
So, good evening po. Ang tanong ko po ay para kay Sir Bernie. So, Sir Bernie, may dalawa po akong katanungan para sa inyo. First question is, so nabanggit niyo po kanina na marami pa rin po sa mga kabataan ngayon yung hindi nakakaunawa sa DAP. So ano po sa tingin niyo yung mga values na dapat po naming mapulot sa usapang ito? At yung pangalawang tanong ko naman po is, paano niyo po i-disseminate ito sa mga student na nasasakupan niyo bilang isang student leader? Ayan, sa unang tanong mo, maganda yung katanungan. Siguro, ang kailangan nating mapulot dito is yung objectivity. Kasi nakikita nga natin na dalawa yung nakikita nating faces eh. Kasi magkadikit talaga sila base sa media, yung PDAF at saka yung DAP. So, kailangan nating makita or magawa yung linya sa pagitan ng dalawang ito at kailangan nating malaman objectively kung ano yung difference nito. Pangalawa, para ma-disseminate natin ito sa kanya-kanya nating komunidad, sa paaralan man, government, malaki yung tulong ng social media para maipakalat natin o may disseminate natin yung factual at right information para sa mga taong nagpo-follow sa atin o mga kaibigan natin sa social media. At hindi lamang dito nagtatapos yung kampanya natin para maiparating yung tamang impormasyon para sa kanila. Maaari din naman natin kausapin o sa isang formal o sa isang casual na diskurso sa paaralan, sa komunidad para maiparating din natin kung ano nga ba yung ibig sabihin ng DAP at kung para saan nga ba ito. Ang question doon sa PDAF, Cathy, ay maraming bogus. Maraming program. Wala talaga. Walang goods na binili, walang dinistribute, walang beneficiaries. Ako, meron akong narinig na magandang balita kasi yung tatay ko, pasyente sa heart center, malaking benepisyo daw sa heart center. Pero base sa kanilang saliksik, Ginoong Harvey Ke, sa inyo bang tingin ay nakarating talaga sa benepisyaryo yung mga pinagbigyan ng DAP? Well, aside from yung infrastructure expenditures natin, yung kung ano yung mga programang mas maliliit na pwedeng itago, kagaya ng sa PDAP. Well, sa tingin ko naman, oo. No? Sa tingin ko, hindi naman na kung ako si Pangulong, hindi rin ako haharap sa buong sambayanan nang hindi ko nakikita kung gaano kalaki talaga ang naibigay na tulong ng DAP. At siguro maganda yung nabanggit rin kanina ni Professor Efren kanina na actually kung ano yung ang mahalaga naman talaga nakakatulong ba talaga yung pondo ng pamahalaan sa ating mga kababayan na nangangailangan at that time, di ba? Marami kasi mga usap-usapan na kesyo daw dapat tanggalin na daw ni Pangulong Noynoy Aquino yung kanyang discretionary power, blah, blah, blah. Pero ang mahalaga paano kung wala tayong ganong kapangyarihan si Pangulong Noynoy Aquino, tapos magkaroon ng trahedya? Di kailangan mag-intay pa ng 2 linggo para ma-approve ng Kongreso, ma-approve ng kung sino-sino bago makarating ang tulong. By that time, baka namatay na sa gutom yung mga kababayan natin. So ang tingin ko, dapat maganda itong nangyayari ngayon na nagmamatsyag tayo, binabantayan natin ang ating pamahalaan. Pero napakahalaga rin na magtiwala tayo sa ating Pangulo na hindi naman niya pababayaan na magastos ng mali kung ano man yung pondo ng ating pamahalaan. At hindi ba ito naman ang kanyang ipinangako? At kitang-kita naman ngayon, gaya nga ng kanina, wala namang tinatago itong pamahalaan na to Magtanong ka, di ba sinagot ka ni Secretary Abad, tinanong sa kanya, saan ba ito galing? Sinabi niya, DAP. Kaya nga tinan mo ngayon, nagkakagulo tayong lahat dahil sinagot niya ng tama at he was very honest. And sabi nga nila, di ba, he was very transparent and this government is very transparent. Kaya sa halip na punahin natin, dapat nga purihin pa natin itong ating administrasyon na to dahil wala itong tinatago sa atin. Attorney Moses, meron po bang DAP bago ang Aquino administration? Bago ang Aquino administration, wala. Pero konting background dito sa pag-allocate at pag-move ng funds. Ayon sa libro ni Justice Isagani Cruz, noteworthy na nagsimula tong issue ng ilagay sa Constitution na pagbawalan ang movements ng funds from one agency to another. Nagsimula ito sa father ni Presidente, kay Senator Benigno Aquino Jr., na nung panahon ni Marcos nag-move siya from his department to the legislative to help in the election of his party mates. So it's very noteworthy na si Senator Aquino Jr. ay gumawa ng paraan para mapagbawal tong mali na to and are confronted with the issue under the administration of his son. Itong usapin ng DAP, PDAP, meron ding epekto dahil sa branding. Nabanggit nga ni Ginoong Efren kanina na dahil binigyan pa nila ng pangalan, nagkagulo tuloy. So ano yung lesson natin dito sa paggamit ng mga kataga
sa mga programa ng gobyerno. Gaano ka katindi o gaano kahalaga itong, and then your parting words na rin din, Sir Elfren. Okay, two things ha. Unang-una, nagtataka ako bakit sinasabi ng mga ibang congressman, mga ibang mga media, ngayon lang nila narinig yung DAP. Nung March 2012, nung World Bank Philippine Economic Update, andun na yung DAP, Disbursement Acceleration Program. Ang ibig ba sabihin nito mga ito, hindi sila nagbabasa ng mga economic reports about the Philippines. So March 2012, nandyan na yan. Alam na yan. Kami, alam na namin yan kasi nagbabasa kami. Siguro marunong din sila magbasa. So nagtataka ako, bakit ngayon lang lumabas itong issue na ito? Ngayon, ang sinasabi ko lang, natin tanong sa sarili natin, do we need an economic stimulus package? And sinasabi ng iba, bakit sa United States dinaan sa Kongreso? Alam nyo, iklaro ko lang yung Kongreso dumaan sa, yung economic stimulus package dumaan sa Kongreso ng United States, yung $875 billion American Recovery Act. Pero meron silang stimulus package kay Bernanke, wag na natin explain to, $85 billion a month going into the economy, hindi dumaan sa Congress. No, tama ba yun o hindi? Iwan ko na sa inyo. Sabi ni Bernanke, iti-taper off niya yan kung umabot yung unemployment rate, bumaba to 7.2%. Thank you for the Alright. information, Professor. O, hinga Yun na ang rin natin. dapat natin pag-usapan. Okay, hinga na rin po natin ang kanyang huling mensahe, si Ginoong Harvey Ke. Sa akin, ang aking mensahe lang napakasimple. No? Patuloy tayong magbantay sa ating pamahalaan, sa ating paggamit ng pondo. At nangyayari ngayon, no? ito yung pagkakataon natin na ituloy ang ating mga reforma na nasimulan na ng Aquino administration. At sana hindi tayo mawalan ng loob na patuloy natin bantayan kung paano ginagamit ang ating pondo. At pangalawa siguro at panghuli, dapat siguro ay bantayan din natin yung mga government officials na may kitang-kitang ebidensya at kitang-kita ang pruweba na talagang nagnakaw at nanlinlang sa taong bayan. Huwag nating payagan ng mga politikong ito na ilihis ang issue. Ang issue dito, may nagnakaw ng pondo natin, bilyon-bilyon ng mga pondong ninakaw, at dapat may managot at dapat may makulong. At yun ang issue dito. Hindi issue rito na may DAP o PDAF. Ang importante dito, bantayan natin ang ating justice system na siguraduhin natin na kung sino itong mga politiko na pinagkatiwalaan natin pero nanloko sa atin at ginamit ang pera at inilagay sa mga bogus NGO, siguraduhin natin na hindi natin sila tantanan at siguraduhin natin na managot sila sa batas. Salamat. Closing message naman ni Ma'am Jezeline Banihit, isang law student. Magandang intensyon sa likod ng DAP, pero hindi natin maisasantabi na kailangan pa rin sundin yung tamang proseso. So sa tingin ko, kailangan mabigyan ng klarong limitasyon kung ano nga ba ang limitasyon sa paggamit ng DAP. At sana, huwag tayong basta-bastang magpaligaw sa kung ano-anong isyong ikinakabit dito. Dapat manatili tayong focus sa kung ano nga ba yung issue na tinitingnan natin. Huwag tayong magpaligaw sa iba't ibang sabi-sabi lamang. Huling mensahe naman mula kay Bernie Regalado, isang estudyante mula sa PLM. Yung mga kabataan, very reactive sila sa mga issue na inilalabas ng media. Isang mensahe lang, sana intindihin natin ng objectively kung ano yung mga kinakapaloob ng isyong ito at kung tungkol nga ba saan ang mga issue na ito para kapag inilabas natin yung ating mga opinion, objective din ito at sa huli, bilang kabataan, maging mapagmatsyag tayo sa kung ano yung sinasabi ng media at sa kung ano ang ibinibigay ng pamahalaan para sa atin para makabuo tayo ng isang objektibong diskurso at para mapag-usapan ito ng maayos. Panghuling mensahe po ni Attorney Moses Florendo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Moses Florendo, isang abogado. Ipinagmamalaki ko po ang aking profesyon. Naniniwala po ako na ang batas ay umiiral hindi para magpabagal o magpagulo, ngunit para maglagay ng kaayusan.
at pumigil sa kalabisan. Naniniwala din po ako na administrasyong ito ay may magandang hangarin. Ngunit naniniwala din po ako na hindi lahat ng mabuting hangarin ay tama. Dapat po may batas at proseso tayong sinusunod. Sabi nga po ng namayapang si Senadora Olroco, ours is a country ruled by law, na nananaig at umiiral ang batas. Lumabas po ang isyong to dahil sa isyu ng pagmamalabi sa DAF at ngayon nadamay ang PDAF at saka DAP. Ngayon po, ang issue ng pagmamalabis ang dapat nating tinututukan. Hindi to po issue ng class war na ang DAP ay para sa mahirap lamang kaya kailangan. Ang budget po ng pamahalaan ay para sa lahat. Hindi po sa mayaman, hindi sa mahirap, sa ating lahat. Nagkaroon lang po ng stimulus dahil ayaw nilang gumastos ng first 3 quarters at naging na po siyang tradisyon. Ang tama po at mali ay hindi depende sa tao. Depende po yan sa ginagawa ng tao. Kaya kung sino po nakaupo, dapat po may tama dyan na magsasaad lagi na lahat ng tatahakin natin, lahat ng daan ay naaayon sa saligang batas. Salamat po. Isa rin pong abogado, Attorney JJ Atienza. Isa lang po, let us not allow ourselves to be hoodwinked by myopic views. Anong sinasabi natin? Lawakan yung ating pagmamatsyag at pangunawa sa mga nangyayari sa paligid natin. We ask for transparency, we are getting it now. We ask for people who will lead us na hindi magnanakaw, we are getting it now. Ano ang ating role ngayon? Ang role natin ay hindi para sirain kung ano ang positibong nakikita natin, bagkus pagyamanin natin kung ano yung positive changes na gusto nating makita sa ating bansa. Hindi natin sinasabing sirain natin lahat ng magandang intensyon. Pag-aralan, magmatsyag, huwag maging quick na mag-judge sa kung anong ginagawang tama. Ang gawin natin, kung anong talino at husay na biniyayaan tayo, gamitin natin para suportahan kung ano yung tama. Tayo tuluyang magpaalam. May nais nating batiin ng happy birthday ang ating kasama dito sa ating new media team. Grabe. Si Liz Reyes. Ayan, nahihiya pa siya. Happy birthday. Happy birthday. Okay. Sila po ang nagmamanage na ating Facebook and Twitter page. Isa pong magandang indikasyon para sa bansa ang patuloy na pakikiisa ng bawat mamamayan tungo sa isang epektibo at tunay na honest na pamunuan. Naway hindi po bumitiw ang bawat Pilipino sa layuning ito tungo sa tunay na pagbabago. Ako po, si Cathy San Gabriel. Alam niyo, bawat isyong kinaharap natin sa ating bansa ay binubuo ng dalawang panig na nararapat lamang nating pakinggan as people of this country. At sa usapin po ng Disbursement Acceleration Program, sana po yung magkaroon tayo ng isang malinaw na pag-iisip at balanseng pagtingin sa bawat panig sa isyong ito. Ako po si Gio Tigson. Dahil sa isyong ito, humarap ang ating Pangulo sa taong bayan. At ang pagharap ni Pangulo Aquino sa kanyang mga itinuturing na boss ay isang tanda ng kanyang respeto sa mga mamamayan. Malinaw nitong ipinakita na kung mayroon mga dapat na bigyan ng kaliwanagan ukol sa mga isyong pambansa, yun ay walang iba kundi ang bawat isang Pilipino kaysa niya sa pagtahak ng daang matuwid. Ako po si Attorney Mark Castrodes. Naway, nakatulong po ang inyong 1.5 oras ng pagsama sa amin talakayin ang mahalagang isyong ito. Ito po ang Disbursement Acceleration Program, a PTV Special Forum.